Para sa asawang tulad niya, isa lang akong mabigat na pabigat. Basta makuha lang niya ang bahay, balewala na sa kanya ang babaeng iyon. Umalingaw-ngaw sa katahimikan ng sala ang mababa at malupit na boses ng aking asawa mula sa speaker ng smartphone. Sa sandaling iyon, nanigas ang hangin sa silid at tuluyang naputol ang aking paghinga. Sa screen, walang awang patuloy na tumatakbo ang timer ng kasalukuyang tawag. Inakala ng aking asawa na naputol na niya ang tawag at ibinubunyag na niya ang kanyang tunay na saloobin sa kanyang kalaguyo. Ngunit sa mga sandaling iyon, habang masayang tumatawa at umiinom ng matamis na alak sa kabilang linya, wala siyang kamalay-malay. Hindi niya alam na ang iisang salitang iyon ang magiging mitsa upang ang pinakaaasam-asam niyang mansyon na nagkakahalaga ng 40 milyong piso ay agad na maibebenta at mawawala sa kanya ang lahat, at pag-uwi niya, ang mga salitang nakasulat sa gate ng bahay ang maglulubog sa kanya sa pinakamalalim na hukay ng kawalan ng pag-asa. Ako si Carmela Santos, 55 taong gulang. Ang aking asawa ay si Ricardo Reyes, 58 taong gulang. Ngayong taon, eksaktong 30 taon na kaming kasal. Kasalukuyan kaming nakatira sa isang malaking two-story na bahay sa isang tahimik at prestihiyosong subdivision sa Alabang. Sa hardin, mayroong isang malaking puno ng mangga na maingat na inalagaan ng aking yumaong ama, at sa maluwag na sala ay nakahilera ang mga muebles na gawa sa nara na piniling-pili ng aking ina. Ang bahay na ito, na tinatayang nagkakahalaga ng 40 milyong piso, ay itinayo sa lupang ipinamana ng aking mga magulang, gamit ang kanilang ipon at lahat ng naipon ko noong dalaga pa ako. Ang asawa kong si Ricardo ay may posisyon bilang sales director sa isang malaking korporasyon. Ngunit siya ay mayabang at maluhong gumastos. Ang katotohanan ay mahigit kalahati ng aming gastusin sa bahay, maging ang pambayad sa mga utang niya, ay kinukuha mula sa aking sahod bilang part-time cashier. Ngunit sa paglipas ng panahon, ipinagmayabang ni Ricardo sa aming mga kamag-anak at kapitbahay na dahil sa kumpanya ko, nakapagtayo ako ng 40 milyong pisong bahay sa Alabang, 3:30 ng hapon. Sa tahimik na dining table kung saan tumatama ang sikat ng araw, inilapag ko ang aking smartphone at tinawagan si Ricardo bago ako mamalengke para sa hapunan. "Oh, ako to. Ano ba yon? Busy ako ngayon." Pagkatapos ng ilang ring, umalingaw-ngaw sa aking tainga ang iritadong boses ni Ricardo. "Pasensya na kung naistorbo kita sa trabaho. Tungkol sa hapunan mamaya, naisip kong magluto ng steak gamit ang beef na ipinadala ni Tita Elena. Uuwi ka ba ng maaga?" "Ano? Steak? Hindi ako pwede ngayon. May importante akong meeting kasama ang kliyente. Gabi na ako makakauwi kaya mauna ka nang matulog." "Ganon ba? Sige. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Sige, ibababa ko na." Dapat sana ay may maririnig na tunog ng pagputol ng linya. Narinig ko ang kaluskos ng tela na para bang isinilid niya ang smartphone sa kanyang bulsa o bag habang bukas pa ang tawag. "Mahal, hindi pa napuputol ang tawag." Balak ko sanang sabihin, "Hay, nakakainis." Tawag na naman ng babaeng yon, isang malanding boses ng babae ang narinig ko mula sa speaker. Napigil ko ang aking hininga at itinigil sa ere ang kamay na sanang aabot sa smartphone. Oo, tungkol lang sa hapunan. Walang kwentang bagay. Sana naman marunong siyang makiramdam. Kabaligtaran ng kanyang iritadong boses kanina, narinig ko ngayon ang tawa ni Ricardo na tila tuwang-tuwa. Kasabay ng tunog ng yelo sa baso. Malinaw na kasinungalingan ang meeting sa kliyente. Nasa isang cafe o bar siya. Naku, kawawa naman si misis mo. Pero Ricardo, hiwalayan mo na siya at pakasalan mo na ako. Hanggang kailan mo ba balak makasama yang matandang kulubot na yan? Dahil sa mapanlait na salita ng babae, nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ko. Huwag kang mag-alala.
Inaayos ko na ang mga papeles para mailipat sa pangalan ko ang kalahati ng titulo ng lupa at bahay na ipinamana ng mga magulang niya. Talaga? Yung 40 milyong pisong bahay? Kung ganon, kapag nakuha mo na ang kalahati, palayasin mo na agad yung matandang hukluban na yon. Yun talaga ang plano ko. Para sa akin, isa lang siyang pabigat. Basta makuha ko lang ang bahay. Wala na akong pakialam sa kanya. Isang pabigat. Iyon pala ang tingin niya sa akin matapos ang 30 taong pagsisilbi ng walang reklamo. Noong inalagaan ko ang kanyang mga magulang, nilinis ang kanilang mga dumi at halos hindi nakatulog sa gabi sa loob ng ilang taon na matinding pag-aalaga, laging dahilan ni Ricardo na busy siya sa trabaho at ni minsan ay hindi tumulong. Ngayon, ang bahay na ipinamana sa akin ng aking mga magulang ay gusto niyang agawin para makasama ang kanyang batang kalaguyo at palayasin ako ng walang-wala. Wala akong masabi. Bago pa man ako magalit, naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan at ang aking mga daliri ay naging kasing lamig ng yelo. Walang ni isang patak ng luha ang lumabas. Tanging ang pakiramdam na may gumuho sa kaibuturan ng aking puso. At mula sa mga guhong iyon, isang itim at malamig na apoy ang nagsimulang mag-alab. Tumayo ako ng walang emosyon at mula sa kahadiyero sa dulo ng sala, kinuha ko ang folder na naglalaman ng titulo ng bahay at iba pang mahahalagang dokumento. Isa pala akong pabigat. Kung ganon, maglalaho ako kasama ng bagay na pinakakaingatan mo ang bahay na ito. Tahimik kong binuksan ang recording function ng smartphone at inimbak ang kanilang mahalay na pag-uusap bilang isang matibay na ebidensya. Hinanap ko ang numero ng isang tao na matagal ko nang hindi nakakausap. Habang tumutunog ang telepono, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi alam ni Ricardo na abala pa rin sa pagtawa nang malaswa sa kabilang linya na dito magsisimula ang aking perpektong paghihiganti. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, nagsimula na ang unang yugto ng aking ganti. Kring-kring. Hello? Carmela? Bihira to Ikaw ang tumawag. Ang narinig ko mula sa telepono ay isang mababa at mahinahong boses ng isang lalaki. Ang pangalan niya ay Miguel de Leon. Siya ang aking kababata na nakatira sa tabi ng bahay ng mga magulang ko noon. Ngayon, siya na ang president at CEO ng De Leon Realty, isang malaking kumpanya ng real estate na may punong tanggapan sa Makati. 2 taon siyang mas matanda sa akin, pero ang kanyang boses ay hindi nagbago mula noong kabataan namin. Miguel, kumusta ka na? Pasensya na sa bigla ang pagtawag. Mayroon kasi akong isang bagay na sa iyo ko lang maaaring hilingin. Pinilit kong pigilan ang panginginig ng aking boses habang isinasalaysay ko kay Miguel ang lahat ng walang bawas tungkol sa usapan ni Ricardo at ng kanyang kalaguyo na na-record ko kanina. Ang 40 milyong pisong bahay na itinayo sa lupang minana ko sa aking mga magulang gamit ang perang pinaghirapan ko. Tawagin akong pabigat, palayasin ako, at ipasok ang kanyang batang kerida. Naramdaman ko ang pagtigil ng hininga ni Miguel. Sa kabilang linya, Carmela, ganyan na ba kasama ang asawa mo? Ang boses ni Miguel ay naging mas mababa kaysa dati, puno ng tahimik na galit. Hindi nakapagtataka. Si Miguel, ang isa sa iilang taong nakakaalam kung gaano ako nagsakripisyo para kay Ricardo at sa pamilya niya sa loob ng 30 taon. Kung iisipin, ang buhay may asawa ko ay isang tuloy-tuloy na pagtitiis. Mula pa noong simula ng aming pagsasama, si Ricardo ay kumilos na parang hari ng tahanan at ni minsan ay hindi tumulong sa gawaing bahay. Bukod pa roon, dahil sa kanyang kayabangan at pagiging gastador, palagi kaming gipit sa pera. Nagtrabaho ako bilang cashier sa supermarket mula umaga hanggang hapon at nagtiis sa murang ulam para lang may maihain sa mesa. Ang mas malala pa ay ang pag-aalaga sa ina ni Ricardo, ang aking biyenan. Nang magkaroon siya ng demensya at naging bedridden,
Malamig na sinabi ni Ricardo. Pagod ako sa trabaho. Ikaw, part-timer ka lang naman, kaya may oras ka. Ipinasa niya sa akin ang lahat ng responsibilidad. Gabi-gabi, ginigising ako kada oras para linisin ang kanyang dumi at asikasuhin ang kanyang pagkain. Habang nasa sukdulan na ako ng pagod sa pisikal at mental, si Ricardo naman ay laging naglalaro ng golf tuwing weekend para daw makapag-relax na sa katotohanan ay para makipagkita sa kanyang kalaguyo. At kahit noong pumanaw na ang kanyang ina, wala akong narinig na kahit isang salitang pasasalamat mula kay Ricardo. Carmela, sobra-sobra na ang tiniis mo. Tama na yan. Ano ang maitutulong ko? Hindi. Bago ang abogado, may hihilingin ako sa iyo bilang isang profesional sa real estate. Gusto kong ibenta agad ang bahay na ito. Ibenta? Ang lupang pinahalagahan ng mga magulang mo? Oo. Inakala ni Ricardo na pag-aari na niya ang bahay na iyon. Kaya bago pa niya maisagawa ang paglipat ng titulo sa pangalan niya, uunahan ko na siya at bibitawan ko ang bahay na ito. Gusto kong wasakin mula sa ugat ang bagay na pinakakinakapitan niya. Matapos marinig ang aking determinadong boses, sumagot si Miguel ng buong lakas pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan. Kung ganon, bibilhin na agad ng kumpanya namin yan. Sa ganyang lokasyon at property, 4 milyon. Hindi. Baka mas mataas pa. Ako na ang bahala sa lahat ng papeles bukas. Ihanda mo lang ang mga kinakailangang dokumento at ang iyong pirma. Salamat, Miguel. Walang anuman. Matagal na akong naiinis sa kayabangan ng asawa mo. Buong-buo kitang tutulungan. Pagkatapos naming mag-usap, huminga ako ng malalim. Hindi niya alam na ang 40 milyong pisong mansyon na akala niya ay nakuha na niya ay mapupunta na sa kamay ng iba kinabukasan. Kinuha ko mula sa kahadiyero ang titulo at inihanda ang mga papeles at tahimik na inilatag sa mesa. Sige, Ricardo, hihintayin ko ang pag-uwi mo. Sa sala na nagsisimula ng dumilim, ang puso ko ay naging mas kalmado kaysa dati. Ang paghahanda para sa aking ganti ay perpekto na. Kabanata 3. Ang mayabang na pag-uwi. Kinagabihan, pasado 2:00 ng madaling araw nang umuwi si Ricardo. Narinig ko ang marahas na pagbukas ng pinto sa harapan at ang mabibigat na yabag na papalapit sa pasilyo. Habang tahimik akong nagbabasa sa sofa sa sala, naamoy ko ang matapang na amoy ng alak at isang napakatamis at pambabaing pabango. Malinaw na hindi ito amoy ng galing sa isang client meeting. Hoy, Carmela, gising ka pa. Sayang lang sa kuryente. Matulog ka na. Marahas na niluwagan ni Ricardo ang kanyang kurbata habang mayabang na nagsasalita. Ang kanyang mukha ay namumula sa alak at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Dala niya ang nakakasuklam na aura ng isang taong nagpakasaya sa pakikipagtagpo sa kanyang kalaguyo. Welcome home. Mukhang napagod ka sa trabaho hanggang gabi. Tumayo ako at sinadyang sumagot sa isang walang emosyong boses. Sa mga mata ni Ricardo ngayon, marahil isa lang akong katulong na walang kwenta. Oo, pagod na ako. Talagang mahirap maging isang lalaking kumikita ng malaki tulad ko. Ikaw na isang hamak na part-timer lang. Hindi mo maiintindihan ang pressure na ito habang buhay. Pabagsak na umupo si Ricardo sa sofa at mayabang na umasta. Nakakabilib na kaya niyang magsinungaling ng ganito katatag sa bahay na itinayo gamit ang mana ko sa magulang at sa sahod ko bilang part-timer na sumusuporta sa aming pamumuhay. Kinaumagahan, dahil weekend, tanghali nang gumising si Ricardo na may matinding hangover at umupo sa dining table. Nang ilapag ko ng tahimik ang kape at tinapay, marahas niyang isinubo ito habang inilalabas mula sa kanyang bag ang isang gusot na brown envelope at ibinagsak sa mesa. Hoy, Carmela, pirmahan mo to at tatakan mo ng selyo. Ano ito? Sinadya kong ikiling ang aking ulo at sinilip ang laman ng envelope. Nakita ko ang isang dokumento na may nakasulat na property title transfer tungkol to sa titulo ng bahay.
Sa ngayon, nakapangalan lang sa'yo, di ba? Pero bilang haligi ng tahanan sa loob ng 30 taon, nararapat lang na ilipat ang kalahati ng titulo sa pangalan ko bilang pag-aari nating mag-asawa. Nagsimulang magsalita si Ricardo na para bang ito ay isang karapatan niya habang humihigop ng kape. Tsaka, kung sakaling may mangyari sa'yo, magiging komplikado ang proseso ng mana at buwis kung hindi nakapangalan sa akin. Sinabi rin ng kakilala kong accountant na mas makakatipid sa buwis kung ililipat na natin ngayon. Sunod-sunod na kasinungalingan. Kung hindi ko narinig ang usapan nila sa telepono kahapon, marahil ay naniwala ako at pumirma. Ngunit ngayon, alam na alam ko na ang kanyang binabalak, ililipat niya ang kalahati ng titulo sa kanyang pangalan at pagkatapos ay palalayasin ako sa bahay para ipasok ang batang babaeng iyon. Pero ang bahay na ito ay itinayo sa lupang ipinamana ng aking mga magulang at sa perang naipon ko. Bakit kailangan nating baguhin ang pangalan ngayon? Nang mahinahon kong itanong iyon, biglang nagbago ang itsura ni Ricardo. Isang ekspresyon ng pagkataranta at galit na tipikal sa isang taong nahuli. Hinampas niya ng malakas ang mesa at sumigaw, "Ang ingay mo! Kung sinabi kong ilipat, ilipat mo. At saka, anong alam ng isang tulad mong walang pinag-aralan sa komplikadong usapin ng buwis? Pero ni minsan ay hindi mo nabanggit ang tungkol sa buwis hanggang kahapon. Huwag kang sumasagot." Tumayo si Ricardo at tiningnan ako ng may pagbabanta. "Gawin mo lang ang sinasabi ko at pumirma ka. Isa ka lang namang may bahay na part-timer, di ba? Kaninong pera ba ang bumubuhay sa'yo araw-araw?" Tinitigan ko ng diretso ang mga mata ni Ricardo. Sa kanyang isipan, malinaw na siya ang nasa itaas. At ako, bilang asawa, ay nasa ibaba. Sa loob ng 30 taong pagsasama, napagkamalan niyang kahinaan ang aking kabaitan at pagtitiis. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa sala. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Si Ricardo, na hindi na maitago ang kanyang pagkainis, ay itinuro ang dokumento. Ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig pagkatapos nito ang tuluyang wawasak sa aming relasyon. Kabanata 4. Ang huling insulto. "Pirmahan mo na! Malelate na ako sa lakad ko dahil sa'yo." Ang sigaw ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang aking official seal na nakalapag sa tabi ng dokumento. Inilabas ko iyon kahapon para sa mga papeles na aayusin kasama si Miguel. "Ayan, andyan pala ang selyo mo. Sige na, tatakan mo na." Sinubukan ni Ricardo na agawin ang dokumento mula sa aking kamay, ngunit mabilis ko itong inilayo. "Bigyan mo ako ng kaunting panahon para sa dokumentong ito. Hindi ko pwedeng tatakan nang hindi binabasa ng maigi ang nilalaman." Nang sabihin ko iyon, nang mahinahon, ngunit may paninindigan na mula ang mukha ni Ricardo, ang kanyang pagiging arogante at ugaling sumisiklab kapag hindi nasusunod ang gusto ay malapit ng sumabog. Basahin ang nilalaman? Anong silbi kung babasahin mo yan, wala ka namang alam? Tumawa si Ricardo ng may pangiinsulto. Isipin mo nga ang posisyon mo. Isa ka lang part-timer. Baka akala mo nagtatrabaho ka na dahil kumikita ka ng kakarampot na ilang libo kada buwan, pero sa mata ng lipunan. Ang mga salitang iyon ay parang mga bala na tumama sa akin. Ako, bilang direktor sa isang malaking kumpanya, nagpapatakbo ng mga proyektong milyon-milyon ang halaga. Iba ang responsibilidad at halaga natin bilang tao. At ako pa ang nag-aayos ng papeles para sa'yo. Dapat magpasalamat ka. Halaga bilang tao. Bulong ko. Lalo pang ngumisi si Ricardo at binitiwan ang huling salita. "Oo, sasabihin ko ng diretso. Ang isang asawang walang kita, walang pinag-aralan, at tumatanda lang. Sa buhay ko, isa ka lang mabigat na pabigat. Dapat matagal na kitang pinalayas, pero dahil sa awa ko, pinatira pa kita sa bahay na to. Huwag mong kalimutan yon. Isang mabigat na pabigat." Eksaktong mga salitang narinig ko sa telepono kahapon
At ngayon ay sinabi niya ito ng diretso sa aking mukha. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may tuluyang nanlamig sa loob ko. Higit pa sa galit, lungkot, o pagkadismaya, isang absolutong panlalamig. Tinitigan ko ang mukha ni Ricardo at nanatiling tahimik. Ano? May reklamo ka? Biglang natigilan si Ricardo at nag-iba ang kanyang boses nang makita akong nakatitig sa kanya ng walang kibo. Karaniwan, iiyak ako at hihingi ng tawad o makikipagtalo. Ngunit ngayon, para akong isang manikang walang emosyon at nakaramdam siya ng takot sa isip ko. Malamig akong napangiti. Sige, kung pabigat ako. Titingnan natin kung anong itsura mo kapag ang pabigat na ito ay naglaho kasama ng bahay. Pagkatapos ng halos 10 segundong katahimikan, dahan-dahan kong ibinuka ang aking bibig. Sige, naintindihan ko. Pero may part-time job ako ngayon kaya pag-uwi ko na lang mamaya tatatakan. Maingat kong tiniklop ang dokumento at isinilid sa aking handbag. Sige. Siguraduhin mong gagawin mo yan ngayong araw. Maglalaro ako ng golf ngayon. Nakahinga ng maluwag si Ricardo. Kumbinsido na nasunod ang kanyang gusto. At mayabang na binitbit ang kanyang golf bag palabas ng pinto. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto, kinuha ko ang dokumento mula sa aking handbag at walang pag-aalinlangang itinapon sa pinakailalim ng basurahan. Naghihintay si Miguel. Agad akong nag-ayos, hinawakan ng mahigpit ang titulo ng bahay at ang aking selyo at umalis ng bahay patungo sa opisina ng De Leon Realty. Habang si Ricardo ay masayang naglalaro ng golf, ang proseso nawawasak sa lahat ng nasa ilalim ng kanyang mga paa. Pag-uwi ni Ricardo mula sa golf noong hapong iyon, umalingaw-ngaw sa bahay ang kanyang sigaw. Hoy, Carmela! Tinatakan mo na ba? Pagpasok niya sa sala, maganda ang kanyang mood. Marahil ay maganda ang kanyang laro. O baka masaya ang plano nila ng kanyang kalaguyo. Ricardo, tungkol sa usapan natin kanina at hindi ko pa rin matanggap. Ang bahay na ito ay mahalagang alaala na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Ang hatiin, ang titulo, sinadya kong magsalita ng mahina at yakapin ang aking mga tuhod na nanginginig. Sa loob ng 30 taon, palagi akong gumanap bilang isang masunurin at maginhawang asawa. Mas epektibong manatili sa papel ng isang kaawa-awang babae hanggang sa huli para hindi siya maghinala. Ano? Pinagsasabi mo pa rin niyang mga walang kwentang bagay na yan? Sumabog sa galit si Ricardo at ibinato sa akin ang unan na malapit sa kanya. Makinig ka, Carmela! Wala kang karapatang tumanggi. Sa loob ng 30 taon, inalagaan kita bilang kapalit. Natural lang na makuha ko ang kalahati ng bahay. Tumayo si Ricardo sa harap ko at ikinulong ako sa pader. At saka, akala mo ba kayang-kaya mong manirahan mag-isa sa malaking bahay na to? Kung hindi mo ililipat ang titulo, sige, pero sa halip, umalis ka sa bahay na to bukas. Nang walang-wala, paalisin mo ako? Saan ako pupunta? Wala akong pakialam. Matulog ka sa parke, mamatay ka sa lansangan, bahala ka. Teka, may magandang balita ako sa'yo. Lumapit si Ricardo at ngumisi ng may pagtatagumpay. Simula sa susunod na linggo, may bago nang titira dito. Isang bata at magaling na babae na tumutulong sa trabaho ko. Naiintindihan niya ako. Hindi tulad mong reklamador na pabigat. Kapag dumating na siya, mawawalan ka na ng lugar dito. Ang mga narinig ko sa telepono ay nagiging totoo na. Ang bagong titira ay ang kalaguyo niyang si Mika. Plano niya akong palayasin at manirahan sila ng masaya sa bahay na iniwan ng aking mga magulang. Sobra ka na. Matapos ang 30 taon kong pagsisilbi, tinakpan ko ang aking mukha at niyugyog ang aking mga balikat. Sa tingin ni Ricardo, umiiyak ako. Pero sa totoo lang, pinipigilan ko ang nag-uumapaw na galit at pagkadismaya sa kanyang kawalang hiyaan.
Akala mo ba madadaan sa iyak yan? Nakakasuka ka. Makinig ka. Bukas, bago ako pumasok sa opisina bukas ng umaga, tatakan mo na ang dokumentong yan. Kung hindi, sapilitan kitang palalayasin. Tinalikuran ako ni Ricardo at pumasok sa kanyang silid. Sa tahimik na sala, dahan-dahan akong nag-angat ng mukha. Sige, naintindihan ko. Bukas, di ba? Gaya ng gusto mo, aalis ako sa bahay na to, pero hindi sa paraang iniisip mo. Tahimik akong tumayo at tiningnan ang screen ng aking smartphone sa madilim na kusina. May mensahe mula kay Miguel de Leon. Handa na ang lahat para sa kontrata. Bukas ng 10:00 ng umaga. Tahimik na lumipas ang gabing parang impyerno. Ngunit sa aking puso, hindi kawalan ng pag-asa ang naroon, kundi isang malamig na determinasyon para sa kinabukasan. Kabanata 6. Ang sikreto at ang ganti. Kinaumagahan, bago pumasok sa trabaho, sumigaw si Ricardo. Ayusin mo na agad yung papeles! At nagmamadaling umalis. Nang makumpirma kong papalayo na ang tunog ng makina ng kanyang sasakyan, agad akong kumilos. Simulan na natin. Kinuha ko mula sa aparador ang isang Boston bag na naglalaman ng mga personal kong gamit. Ang totoo, mayroon akong ilang sikreto na hindi alam ni Ricardo. Una, sa loob ng 30 taon, bukod sa pamamahala sa budget ng bahay, palihim akong nag-ipon ng sarili kong yaman. Minamaliit niya ang aking kinikita bilang part-timer, ngunit bukod sa pagiging cashier, nagtrabaho rin ako bilang data entry sa bahay tuwing gabi at nagbenta ng mga handmade na produkto. Habang si Ricardo ay nagwawaldas sa golf at sa pakikipag-date sa kanyang kalaguyo, nagtipid ako sa bawat sentimo at pinalago ito sa pamamagitan ng investments. Ang halaga nito ay umabot na sa mahigit 3 milyong piso. Isa pang sikreto ay tungkol sa legalidad ng bahay na ito. Ang lupang kinatatayuan nito ay exclusive property na ipinamana sa akin ng aking ama, kaya hindi ito sakop ng conjugal property division sa oras ng hiwalayan. Tungkol naman sa bahay, naitabi ko ang lahat ng ebidensya na ito ay itinayo gamit ang aking sariling pondo. Kahit anong igiit ni Ricardo na ito ay ari-arian naming mag-asawa. 10:00 ng umaga. Eksakto sa napag-usapang oras, isang itim na sedan at isang truck ng moving company ang huminto sa harap ng gate. Bumaba mula sa sasakyan si Miguel de Leon na nakasuot ng eleganteng suit. Carmela, mukhang maputla ka. Nakatulog ka ba kagabi? Kay, oo Miguel. Salamat. Handa na ang lahat. Inilapag ko sa mesa ang titulo, ang aking selyo, at ang recorder na naglalaman ng audio data ng usapan ni Ricardo at ng kanyang kalaguyo. Sige, pirmahan na natin ang kontrata ng bentahan dito mismo. Ang presyo ay tulad ng napag-usapan, 4 milyong piso. Naayos ko na ang pag-transfer sa iyong bank account. Mabilis na inilatag ni Miguel ang mga dokumento. Sa sandaling makumpleto ang kontratang ito, ang bahay at lupa ay magiging pag-aari na ng De Leon Realty. Ang asawa mo ay mawawalan na ng anumang legal na karapatang manirahan dito. Nanginginig ang aking kamay habang maingat kong isinulat ang aking pangalan at tinatakan ito. Ang bahay na puno ng 30 taong alaala, ang lupang naglalaman ng pagmamahal ng aking mga magulang. Masakit itong bitawan, ngunit mas gugustuhin kong gibain ito kaysa hayaang dungisan ng isang lalaking tulad ni Ricardo. Dito na ba nagtatapos ang lahat? Hindi. Ito ang simula, Carmela. Ang simula ng iyong bagong buhay. Ngumiti si Miguel at nagbigay ng utos sa mga tauhan ng moving company. Kunin ninyo lang ang mga kailangan. Ang mga natitirang gamit at basura ay kami na ang bahala. Tahimik ko lang pinanood ang pagkarga ng mga gamit sa truck. Pinagtitinginan kami ng mga kapitbahay, ngunit hindi ko sila pinansin. Pagkatapos ng lahat, may huli akong inilagay sa harap ng gate. Ito ang magiging gabay ni Ricardo tungo sa kawalan ng pag-asa pag-uwi niya. Tara na, Miguel. Sumakay ako sa sasakyan ni Miguel nang hindi lumilingon
sa aking kamay. Hawak ko ang 14 milyong piso mula sa bentahan at ang kalayaan mula sa 30 taong pagkakagapos, Kabanata 7. Ang pagtutuos. Nang hapong iyon, nag-half day si Ricardo sa trabaho. Ngayong araw, magiging akin na ang kalahati ng titulo. Pagkatapos nito, malaya ko nang maiuuwi si Mika at magiging stable na ang aking pinansyal. Masayang nagmamaneho si Ricardo sa kanyang mamahaling sasakyan. Lihim niyang isinakay si Mika, ang kanyang kalaguyo. Ricardo, sigurado ka ba? Titira na ako sa malaking bahay na yon simula ngayon? Tanong ni Mika na may malanding boses habang ipinapakita ang kanyang makukulay na kuko. Oo naman. Sinabihan ko na ng matindi. Yung pabigat na yon kaninang umaga. Malamang nanginginig na yon sa sulok ng kwarto niya. Simula ngayon, ikaw na ang reyna ng malaking bahay na yon. Ang saya. Ayoko nga pala yung puno ng mangga sa hardin, ang luma tingnan. Pwede bang putulin natin at palagyan ng white wood deck? Sige. Kung anong gusto mo. Palitan na rin natin lahat ng gamit. Malas ang mga gamit ng babaeng yon. Nag-uusap sila na parang kanila na ang ari-arian habang masayang papunta sa bahay. Nang makapasok na sila sa pamilyar na subdivision, nakita na nila ang bahay. Ngunit napansin ni Ricardo na may kakaiba. Ano, yung truck na yon? Isang malaking truck ng disposal company ang nakaparada sa harap ng bahay. Ang mga trabahador ay sunod-sunod na isinasakay sa truck ang mga nara na mesa, sofa, at TV na dapat ay nasa sala. Hoy! Teka! Anong ginagawa ninyo? Mabilis na itinigil ni Ricardo ang sasakyan at lumabas. Akin yang mga gamit na yan. Huwag ninyong basta-basta kinukuha. Isang trabahador ang tiningnan ang mga papeles at sumagot ng may pagkainis. Ano bang sinasabi mo, sir? Pag-aari na to ng De Leon Realty simula ngayon. Inutusan kami ng dating may-ari na itapon ang mga natirang gamit kung may reklamo ka. Sa opisina ka magpaliwanag. De Leon Realty? Dating may-ari? Nanlamig ang buong katawan ni Ricardo. Carmela, anong ginawa mo? Sa sandaling iyon, si Mika, na bumaba mula sa sasakyan, ay itinuro ang gate. Ricardo! Ano yon? May nakadikit na papel. Naglakad si Ricardo patungo sa gate. At doon, nakita niya ang ilang malalaking A4-sized na papel na nakadikit. Dito nakasulat ang isang katotohanang hindi niya kayang paniwalaan. Ano to? Nagsimulang manginig ang mga tuhod ni Ricardo. Ang kwento ay papunta na sa pinakamasaklap na yugto nito. Ano to? Hindi totoo to. Hoy! Ang nanginginig na boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na subdivision. Nakasandal siya sa gate. At sa kanyang harapan ay may ilang puting papel na nakalaminate. Nakasulat dito sa makapal na letra. Paunawa. Ang ari-ariang ito, simula ngayong araw, PETSA, ay pag-aari na ng De Leon Realty, Incorporated ang dating nakatira, Signang, Carmela Santos, ay formal nang umalis sa pamamagitan ng legal na proseso. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng sinumang walang pahintulot. Ang sinumang mahuhuling trespassing ay agad na irereport sa pulisya, De Leon Realty. Talagang ipinagbili niya ang bahay. Namutla si Ricardo na parang nakakita ng multo. Ang banta niya kay Carmela kagabi. Ilipat mo ang titulo hanggang bukas. Kung hindi, lumayas ka, hindi niya inakalang gagawin ito ni Carmela sa pinakamasamang paraan. Sige po, aalis ako kasama ng bahay. Sa tabi ng paunawa, may isang sobre na nakalagay sa isang plastic na sobre at nakadikit sa gate para kay Ricardo. Nanginginig niyang kinuha ito at binuksan. Sa loob, may ilang dokumento at isang maikling sulat kamay mula kay Carmela para kay Ricardo, gaya ng iyong nais. Ako, bilang isang pabigat, ay pinaalis na sa bahay na ito. Ang bahay at lupang ito ay mahalagang pamana sa akin ng aking mga magulang.
Hindi ko matatanggap na gawin mo itong pugad ninyo ng iyong kalaguyo. Kaya, simula ngayong araw, ipinagbili ko na ito sa isang taong mapagkakatiwalaan. Kalakip nito ang divorce papers. Ang listahan ng mga hindi malinaw na gastusin na kinuha mo mula sa budget ng pamilya at ang kopya ng audio recording ng usapan ninyo ng iyong kalaguyo kahapon. Makakatanggap ka ng tawag mula sa aking abogado. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Recording? Mga gastusin? Huwag mo akong lokohin, babae ka. Ginuyumos ni Ricardo ang sulat at ibinato sa lupa. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Si Mika, na kanina patahimik na nanonood, ay nagsimulang mag-hysterical. Teka nga. Ricardo, anong ibig sabihin nito? Sabi mo dito na tayo titira simula ngayon. Nag-umpisa na ako ng proseso para i-terminate ang lease ng apartment ko. Tumahimik ka. Ako na nga ang pinakanalilito dito. Saan nagpunta si Carmela? Agad na kinuha ni Ricardo ang kanyang smartphone at tinawagan si Carmela. Ngunit ang tanging narinig niya ay isang malamig na voice message. The number you have dialed is currently unavailable. Malinaw na nablock na siya. Hayop! Ang babaeng yon na walang silbi kung ano-anong ginagawa. Sa simula pa lang, akin ang bahay nato. Ako ang asawa, kaya hindi pwedeng maging valid ang bentahan. Desperadong sigaw ni Ricardo. Ngunit kulang siya sa kaalaman sa batas. Ang lupa ay exclusive property ni Carmela. At ang bahay ay itinayo gamit ang kanyang pondo. Kaya wala siyang anumang karapatan. Mula sa mga kalapit na bahay, nagsimulang sumilip ang mga kapitbahay. Ang daan kung saan dati siyang naglalakad ng mayabang bilang isang elite director na may 40 milyong pisong mansyon ay para na ngayong 100 ng kahihiyan. Ang pekeng kastilyo na itinayo ni Ricardo sa loob ng 30 taon ay nagsimula ng gumuho. Kabanata 9. Walang matatakbuhan. Ricardo, gawan mo ng paraan. Wala na akong matitirhan. Ang sigaw ni Mika ay walang awang tumutusok sa tainga ni Ricardo. Sa pagdating ng dilim, nawalan sila ng matutuluyan at napilitang magtago sa loob ng mamahaling sasakyan ni Ricardo. Ang dating mabangong sasakyan ay puno na ngayon ng mabigat na hangin ng kawalan ng pag-asa at inis ni Mika. Alam ko, tumahimik ka muna. Tinatawagan ko ang mga kakilala kong ahente ng real estate. Desperadong tumatawag si Ricardo. Ngunit lahat sila ay iisa ang sagot. Kung ang may-ari mismo ang nagbenta, halos imposible nang kanselahin yan ng asawa. Isang panibagong dagok ang sumalubong kay Ricardo. Tumunog ang kanyang company phone. Ang tumatawag ay ang kanyang boss, ang senior vice president. Ricardo? Nasaan ka? May kailangan tayong pag-usapan. Ang boses ng SVP ay sobrang lamig. Hello po sir. Nasa labas po ako ngayon. Nasa labas? Akala ko ba nag-file ka ng sick leave dahil masama ang pakiramdam mo? May tumawag dito at nag-report na gumagawa ka ng ingay kasama ng isang batang babae sa subdivision ninyo. Po? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Katunayan, tumawag dito ang abogado na kumakatawan sa iyong asawa. May hiling silang investigasyon dahil sa hinalang ginagamit mo ang sasakyan at pondo ng kumpanya para sa iyong personal na gastusin at sa iyong kalaguyo. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Ricardo. Hindi lang bahay ang kinuha ni Carmela, pati ang kanyang trabaho ay dinadamay na rin. Ang mga resibo ng kanilang mamahaling pagkain at shopping ni Mika ay palihim na kinopya ni Carmela at tinipon bilang ebidensya. Ricardo, bukas ng umaga, pumunta ka sa HR at huwag na huwag mong ilalapit sa kumpanya ang babaeng yan. Mahigpit naming pag-aaralan ang iyong sitwasyon. Toot, nahulog ang smartphone mula sa kamay ni Ricardo. Hindi totoo to. Ang tahimik na babaeng yon, paano niya nagawa to? Hindi alam ni Ricardo na sa likod ng katahimikan ni Carmela, matagal na siyang naghahasa ng kanyang mga pangil. Ang 30 taong pagmamaliit sa kanya bilang pabigat at walang kwenta ay bumabalik na ngayon ng doble. Ricardo,
Totoo ba yung narinig ko? Mawawalan ka ng trabaho? Nawala na ang tamis sa boses ni Mika, napalitan ng malamig na kalkulasyon. Paano ang pera? Yung pampakasal sa'kin? Yung kalahati ng pera sa bahay? Makukuha ko ba? Tumahimik ka! Huwag mong pag-usapan ang pera ngayon. Ano? Kung wala kang pera, wala na akong dahilan para makasama ka. Padabog na binuksan ni Mika ang pinto. Akala ko ba? May-ari ka ng 40 milyong pisong bahay, kaya ako pumatol sa'yo. Isa ka lang palang manloloko na wala nang matitirhan. Kalokohan. Naglakad siya palayo sa dilim ng gabi nang hindi lumilingon. Naiwan si Ricardo mag-isa sa madilim na sasakyan. Tanging ang ugong ng aircon ang maririnig. Sa unang pagkakataon, nagsimula niyang maintindihan kung gaano siya kalungkot at kung gaano siya naging hangal. Kabanata 10. Ang katotohanan. Kinaumagahan, walang tulog si Ricardo na naglakad pabalik sa harap ng dati niyang bahay. Umaasa siya na baka nagbabantay si Carmela sa malayo at iiyak na babalik sa kanya. Ngunit ang naghihintay sa kanya ay hindi si Carmela, kundi isang itim na sedan. Bumaba mula rito ang presidente ng De Leon Realty, si Miguel De Leon, at isang lalaking nakasalamin na mukhang abogado ni Carmela, Mr. Ricardo Reyes. Tama po ba? Tanong ng abogado. News ko, ng Vilyong, kayong dalawa. Nasaan si Carmela? Ilabas ninyo siya. Pilitin ninyo siyang ibalik ang bahay. Susugurin sana sila ni Ricardo, ngunit hinarangan siya ni Miguel. Huwag kang gumawa ng eksena, Ricardo. Ikaw! Kababata ka ni Carmela, di ba? Ikaw ang nagsulsol sa kanya. Nagsulsol? Huwag mo akong patawanin. Malamig na tiningnan ni Miguel si Ricardo. Ikaw mismo ang nagtulak sa kanya sa sitwasyong ito dahil tinawag mo siyang pabigat at binaliwala ang 30 taon niyang pagsisilbi. Pinakinggan ko ang lahat ng recording. Ang boses mo habang masaya kayong nagpaplano ng kalaguyo mo na palayasin siya. Kinuha ni Miguel ang kanyang smartphone at pinindot ang play button para sa asawang tulad niya. Isa lang akong mabigat na pabigat. Basta makuha lang niya ang bahay, baliwala na sa kanya ang babaeng iyon. Ang sarili niyang mahalay na tawa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga, inilalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Ang recording na yan ay naisumite na bilang ebidensya para sa danyos. Pati na rin ang malaking halaga na kinuha mo kay Carmela para daw sa maintenance ng bahay at gastusin na ginamit mo pala sa iyong kalaguyo, dagdag ng abogado. Mr. Reyes, ang inyong asawa ay nagsampa ng hiwalayan kasama ang danyos para sa emotional distress at ang pagbabalik ng perang kinuha mo na nagkakahalaga ng 15 milyong piso. 15 milyon? Wala akong ganyang pera. Alam po namin. Kaya sisimulan na namin ang proseso para i-garnish ang iyong retirement pay at ang kikitain sa pagbenta ng iyong sasakyan. Nawalan ng kulay ang mundo ni Ricardo. Retirement pay? Hindi pa ako nagre-resign. Pupunta po kayo sa opisina ninyo ngayon, di ba? Doon, sasabihin sa inyo na kayo ay tanggal na. Naisumite ko na sa kumpanya ang lahat ng ebidensya ng inyong mga kalokohan. Ang mga salita ng abogado ay parang isang hatol, nawalan ng bahay, ng kalaguyo, at ngayon, ang trabahong inilaan niya ng kalahati ng kanyang buhay at ang tanging pag-asa sa kanyang pagtanda ang retirement pay ay naglaho na rin. Hindi totoo yan. Hindi ko matatanggap to. Hindi ito tungkol sa kung tatanggapin mo o hindi. Ito ang katotohanan. Huling sinabi ni Miguel. Sinabi ni Carmela, kung wala pala siyang bahay at posisyon, isa lang siyang taong walang laman. Napaluhod si Ricardo sa lupa. Ang asawang minamaliit niya ay ang tanging pundasyon pala na sumusuporta sa kanyang hungkag na pagkatao. Ngayon niya lang ito naintindihan. Ngunit ang pundasyong iyon ay basag na at wala ng paraan para ayusin pa ito. Tanggal sa trabaho? Kalokohan! Alam niyo ba kung gaano kalaki ang naitulong ko sa kumpanyang to?
Kinaumagahan, pumasok si Ricardo sa opisina, ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi mainit na kape o bati ng mga katrabaho. Sa conference room, naghihintay ang HR Director at ang SVP. Na itulong? Nagkakamali ka, Ricardo. Inilapag ng SVP ang isang makapal na folder sa mesa. Ang mga resibo ng pagkain mo, kasama ang babaeng si Mika, sa mga mamahaling restaurant. Ang mga binili mong designer goods para sa kanya lahat, yan ay idineklara mong gastos para sa client meetings. Ebidensyang galing sa asawa mo. Narinig ni Ricardo ang isang masamang tunog mula sa kanyang dibdib. Si Carmela, kailan pa? 3 taon na niyang itinatala ang mga kahina-hinalang gastusin mo. Ang mga gabing sinasabi mong late ka sa trabaho. May report pa mula sa private investigator kung nasaan ka at ano ang ginagawa mo. Napakahusay ng paghahanda niya. Nahilo si Ricardo, ang tahimik at inosenteng Carmela na akala niya ay sunod-sunuran lang, ay palihim palang naghahabi ng bitag para sa kanya. Ricardo, dahil sa paglustay ng pondo ng kumpanya at matinding paglabag sa tiwala, tanggal ka na sa trabaho simula ngayong araw. Wala kang makukuhang kahit 1 sentimong retirement pay. Sa halip, sisingilin ka namin sa lahat ng ginastos mo. Kung hindi ka magbabayad, kakasuhan ka namin. Sir, pakiusap po. Wag naman po ganyan. 13 taon po akong nagsilbi. Nahulog si Ricardo mula sa upuan at ipinukpok ang noo sa sahig. Ang dating elite director na mayabang na nagsasabi sa mga tauhan niya na resulta ang mahalaga ay wala na. Isang pagkakamali. Ayon sa report, ilang dosenang beses kang gumawa ng pandaraya. Tama na yan. Tawagin ang security. Ilabas ninyo ang mga gamit niya. Ilang minuto ang lumipas, habang pinagtitinginan ng lahat ng empleyado, pinalabas si Ricardo ng gusali dala ang isang kahon ng kanyang mga gamit. Tingnan mo yan. Tanggal na pala yung mayabang na direktor. Iniwan daw ng asawa at naibenta ang bahay. Dasorv, ang mga bulungan ng mga batang empleyado na dati niyang minamaliit ay tumutusok sa kanyang likod. Napasandal si Ricardo sa malamig na pader ng gusali, nanginginig sa kawalan ng pag-asa. Walang bahay, walang trabaho, walang pera, at ang asawang tinawag niyang pabigat ay ang tanging pundasyon pala ng kanyang buhay. Ngunit, ang sitwasyon ay lalo pang lumala sa hindi niya inaasahang paraan. Kabanata 12. Ang 40 milyong piso. Habang naglalakad, nang walang patutunguhan, nakatanggap si Ricardo ng isang email mula sa abogado ni Carmela. Mr. Ricardo Reyes, nakumpirma na po namin ang inyong pagkakatanggal sa trabaho. Ngayon, tungkol sa 4 milyong piso na kinahuhumalingan ninyo, may mahalaga kaming sasabihin. Nag-scroll si Ricardo sa screen na para bang ito ang huli niyang pag-asa. Asawa ko si Carmela, kaya may karapatan ako sa kalahati. O kahit kaunti man lang, ngunit ang sumunod na nabasa niya ay dumurog sa kanyang pag-asa. Ang lupa ay exclusive property na may mahigpit na last will and testament mula sa yumaong ama ni Ganeng, Santos na para lamang sa kanya. Ang gusali naman ay itinayo gamit ang sariling ipon ni Ganeng, Santos noong dalaga at perang bigay ng kanyang ama. Sa batas, 0 ang iyong share. Kaya, ang buong 4 milyon ay personal na pag-aari ni Geeng, Santos. Wala kang karapatan sa kahit 1 sentimo. 0? 0 ang karapatan ko? Napasigaw si Ricardo sa gitna ng kalsada. Sa loob ng 30 taon, inakala niyang kanya ang kastilyong iyon, ipinagyabang sa iba, at pinlanong tirhan kasama ng kalaguyo. Lahat pala iyon ay hindi kailanman naging kanya. May idinagdag pa sa email. Bukod dito, nag-donate si Geeng Santos ng 15 milyon mula sa 40 milyon sa isang lugar. Ito ay sa nursing home kung saan inalagaan ang iyong ina, na minsan mong tinawag na sayang sa pera at ni minsan ay hindi mo dinalaw. Sinabi ni Geengeng.
Santos. Mas naging tunay na ina pa siya sa akin. Kaya sa halip na sa anak niyang tulad mo, gusto kong suklian ang kabutihan ng mga nag-alaga sa kanya. Nursing home ni nanay? Naalala ni Ricardo ang mukha ng kanyang ina. Itinuring niyang marumi at pabigat ang ina na bedridden at may demensya. At ipinasa lahat ng pag-aalaga kay Carmela. Si Carmela, nang walang reklamo, ay araw-araw na dumadalaw, hinahawakan ang kamay ng kanyang ina. Habang si Ricardo ay kumakain ng mamahaling sushi kasama ang kanyang kalaguyo, si Carmela ay nakangiting nililinis ang mga tirang pagkain ng kanyang ina sa nursing home. Carmela, hanggang dyan? Ito ay ang realisasyon kung gaano siya naging isang halimaw at kung gaano kadakila ang kaluluwa ng babaeng tinawag niyang pabigat. Hindi pa tapos to. Kung hihingi ako ng tawad kay Carmela, mabait yon. Siguradong, itinapon ni Ricardo ang natitirang pride at nagpa siyang hanapin si Carmela. Ngunit ang nakita niya ay isang eksenang hindi niya kailanman inakala. Kabanata 30. Ang nagbagong asawa. Isang linggo ang lumipas. Si Ricardo ay nasa isang maliit na kwarto sa isang murang apartment. Ang natira sa kanya ay kakarampot na barya at isang gusot na suit. Nasaan ka, Carmela? Araw-araw siyang nagbabantay sa paligid ng De Leon Realty. Kumbinsido na doon nagtatago si Carmela. At sa wakas, dumating ang pagkakataon. Sa entrance ng isang 5-star hotel sa BGC, isang mamahaling sasakyan ang huminto at isang babae ang bumaba. Carmela? Hindi makapaniwala si Ricardo. Hindi ito ang Carmela na pagod at laging naka-apron sa bahay. Nakasuot siya ng eleganteng damit, maayos ang buhok, at tuwid ang tindig para siyang ibang tao na nagniningning. Ang kanyang muka ay puno ng kumpiyansa, malaya mula sa matagal na pasanin. Carmela! Carmela! Ikaw ba yan? Hindi pinansin ni Ricardo ang tingin ng mga tao at lumapit, ngunit agad siyang hinarangan ni Miguel de Leon. Huwag kang lalapit kay Carmela. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Miguel. Carmela. Ako to. Si Ricardo. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Magsimula tayo ulit. Desperadong sigaw ni Ricardo. Kalimutan na natin ang bahay, ang pera. Ikaw lang ang kailangan ko. Hindi ko kaya kung wala ka. Huminto si Carmela. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang mga mata. Walang galit, walang sama ng loob, walang lungkot. Tanging isang tingin ng kawalang interes, na para bang nakatingin sa isang bato sa daan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita si Carmela. Ricardo, may isang malaki kang hindi naiintindihan. Ha? Hindi ko ipinagbili ang bahay para makipagbalikan sa'yo. Itinapon ko ang bahay na yon para tuluyang burahin ang dumi na tulad mo sa buhay ko. Ang boses ni Carmela ay kasing lamig ng yelo. Tinawag mo akong pabigat, di ba? Pero ang totoo, ikaw ang pabigat. Ikaw ang mabigat at pangit na basura na pumipigil sa buhay ko, sumisira sa puso ko, at humaharang sa aking kinabukasan. Carmela, hindi. Ngayon, ako ang pinakamasaya sa buong buhay ko. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 30 taon, humihinga ako para sa sarili ko. Paalam, Ricardo Reyes. Huwag mo nang babanggitin pa ang pangalan ko. Sumakay si Carmela sa sasakyan. Ang putik na tumalsik mula sa gulong ay tumama sa mukha ni Ricardo. Teka, Carmela! Huwag kang umalis! Sa ingay ng syudad, ang kanyang sigaw ay naglaho. Hindi pa niya alam na ang tunay na pagtatapos ng ganti ni Carmela ay magsisimula pa lang. Ang huling kinapitan ni Ricardo ay ang lugar na dati niyang ipinagyayabang. Kahit hindi ko makita si Carmela, kung pupunta ako doon, baka pwede akong makiusap na gawing caretaker. Naglakad siya ng ilang oras pabalik, ngunit ang nakita niya ay isang nakakagimbal na tanawin. Hindi totoo to. Wala na ang malaking bahay, ang hardin. Isang malaking backhoe ang nagwawasak sa huling haligi ng bahay.
Ang bahay na ipinagyabang niyang 40 milyon ang halaga ay isa na lang tumpok ng mga durog na bato. Teka, itigil niyo yan. Anong ginagawa niyo? Kumapit si Ricardo sa bakod. Huwag niyong sirain ang bahay ko. Ang mga alaala ko. Ang buhay ko. Nasa loob pa niyan. Lumapit ang construction foreman. Ikaw na naman? Tatawag na ako ng pulis. Utos to ng may-ari, ang De Leon Realty. Sinabi nilang gibain agad para malinis ang lahat ng dumi ng nakaraan. Isang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba si Miguel. Ricardo? Nandito ka pa rin? Miguel, anong ginawa mo? Bakit mo ginigiba ang bahay? 4 milyon yan. Si Carmela ang may gusto nito, malamig na sabi ni Miguel. Gusto niyang burahin sa mundo ang lugar kung saan kumapit ang amoy ng lalaking iyon. At may bago ng plano para sa lupang ito. Magiging isang self-support center ito para sa mga matatanda at kabataang nahihirapan. Si Carmela ang nagpondo ng bahagi nito. Self-support center? Si Carmela? Oo. Ang babaeng tinawag mong pabigat ay gumawa ng sarili niyang lugar. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Inihagis ni Miguel ang isang sobre kay Ricardo. Huling sulat, hindi galing kay Carmela, galing sa korte. Notice of garnishment. Nahanap na namin ang mga tinatago mong bank account. Bukas, lahat yan ay kukunin na, napaupo si Ricardo. Sa harap niya, ang simbolo ng kanyang pride ay nagiging abo. Sa gitna ng alikabok, pinanood niya lang ang kanyang buhay na nagiging wala. Ang natira sa kanya ay isang gusot na suit, isang bundok ng utang, at ang napakabigat na krus ng sarili niyang kagagawan. Kabanata 11. Isang bagong umaga. Isang taon ang lumipas. Malayo sa ingay ng syudad, may isang maliit at luntiang coffee shop. Ang may-ari nito ay isang babaeng may napakagandang ngiti, si Carmela. Sa tulong ni Miguel, binuksan niya ang kanyang pinapangarap na cafe, isang lugar kung saan pwedeng magpahinga ang kahit sino. Ibinigay niya ang bahagi ng pera sa nursing home at sa center, at ang natira ay ginamit niya para sa kanyang maliit na negosyo. Carmela, ang sarap talaga ng kape mo ngayon, sabi ni Miguel habang nakangiti sa counter. Salamat, Miguel. Sa susunod na buwan na pala ang opening ng center, di ba? Oo. At lahat sila ay excited na. Ikaw ang guest of honor. Tumingin si Carmela sa asul na kalangitan sa labas ng bintana. Dati, wala siyang panahon para gawin iyon. Ang lalaking tumawag sa kanyang pabigat. Hindi na niya alam kung nasaan o anong ginagawa at wala na siyang pakialam. Ayon sa tsismis, nagtatrabaho siya bilang security guard at nakatira sa isang murang apartment, ngunit hindi na ito nakaapekto sa kanya. Carmela, masaya ako para sa'yo. Ang makita kang nakangiti ang pinakamasayang bagay para sa akin. Namula ng bahagya si Carmela. Oh, buti na lang at naglakas loob akong umalis noon. Hindi pala ako isang pabigat. Ako pala ang kapitan ng barko ng sarili kong buhay. Ngayon ko lang naintindihan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na magaslaw. Ang mga kamay na ito ay hindi na para sa galit, kundi para gumawa ng kape na nagpapasaya sa iba. Ang mga kamay na ito ay malambot at malakas. Sa paglubog ng araw, isinara ni Carmela ang kanyang kafe. Sa kanyang bag, may isang travel brochure. Wala nang tanikala ang nakagapos sa kanya. Sa kanyang harapan, isang malawak at maningning na daan ng kalayaan ang naghihintay.